Pag maliit na company, hindi nyo inaaprubahan, iniipit nyo. Pag malaking pharmaceutical company, yung multinational, approve kayo na approve. Why? Because may mga lagay. Akala ko ba mag-resign ka? Paano yan, sir? Yung hinamo kita dito noon na kapag naipa-down ko yung mga hindi nyo mapa-down for so many months and years, mag-resign ka. Sabi mo, we will comply. And then hinamo ko ulit yung boss mo, si DOH Secretary, na sabi ko, yung meron pa nga kayong produkto na 12 years na, hindi nyo mapa-down, ma-take down. Tsaka yung sa advisory, sabi ko, paano ko mapa-take down ko yan at hindi nyo mapa-take down? Sabi kay DOH Secretary Herbosa, would you ask Attorney Teston to resign? Sabi niya, yes. Sir, inutil ka po. So we'll open the floor for questions. Senator Yes. Raffy, Thank you you for had that, a Chair. reaction to I was the listening presentation. to his opening statement at natatawa ako kaya nga bumulang ako sa'yo, sabi ko sinungaling. And I can prove that. Sabi niya kukunti lang daw sila but they're doing their best, but their best wasn't good enough. Example, pag mga multinational companies ang nag-a-apply for certificate product registration, ang bilis po ng approval. Pero pag yung mga regular mid-size o maliliit na pharmaceutical companies, ang tagal inaabot ng taon hanggang sa magsasawa na lang po yung nag-a-apply. And I have proof for that. Meron example ko sa iyo, Attorney Teston. Yung strike na mosquito killer, for so many years, tuloy-tuloy lang yung approval niya sa renewal. And then comes 2018 ata yun, if I'm not mistaken. Kasi sila yung produkto na water-based. Kaya kahit na kumakain ka, mag-spray yan, hindi ka malalason. Unlike dun sa isang competitive na kompetensya na produkto. So mag-renew siya, 2018, ayaw na i-renew. Ang dami na pasikot-sikot, samantalang wala namang dinagdag na formulation or binagong formulation. Why? Pumasok kasi yung kakompetensya produkto, yung Baygon, na kaparehong formulation na water-based, kinancel sila, inapruban yung sa Baygon. Ganon silang magtrabaho. At itong kumpanya ito, maliit na company lang. Pag maliit na company, hindi nyo inaaprubahan, iniipit nyo. Pag malaking pharmaceutical company, yung multinational, approve kayo na approve. Why? Because may mga lagay. Ganon kayo eh. Pagkatapos, kita. Sabi mo ilang kayo? 800. Ito. Pakita ko sa'yo. Tamad kayo eh. Look at this. These are Chinese products na nabibili sa Binondo. Na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo at sa Quiapo. Ayan mga Chinese products. Meron pa dito, may amphetamine pa. Sabi nyo masama sa kalusugan. Bakit yung pinapayagan? Ba't di kayo nag-raid? Di ba meron kayong enforcement group na armed kung kailangan? Di ba? Tapos meron pang biogesic dito na fake. Nasaan yung biogesic na fake? Meron din kami nabili fake na biogesic, fake na Neozep, and fake na Decolgen. Ayan. Alam nyo, Director General, itong mga fake na medicines, hindi natin alam kung anong formulation ito. Maring masama sa kalusugan to. Kung hindi man siguro effective, okay lang sana. Hindi tumatalab. Pero paano kung may side effect? Bakit hindi nyo po nahuhuli ito? Ba't kami? 800 ang tao nyo, kami ang tao ko, 2 lang ang tumutok dito, ang dami namin nagawa. Yung sinasabi nyong 1,000, 50,000 mga nakumpiska nyo, kung kami nga, milyonis na agad. 2 tao lang. Ano pa? Napa-down namin, na-flag down. Don't use that word na kulang kayo sa tao. O katulad yung sinabi ni Senator Erwin sa Palawan, since 2018, importante yun para sa libre dialysis sa probinsya. Hindi ma-approve-approvehan. Why? Kasi hindi kayo nakafocus doon. Kasi walang lagay yun eh. Kaya sinantabi nyo. Pero kung may mag-apply na malaking pharmaceutical companies, I bet you, approvehan nyo agad yun. Kung hindi pala tumawag si Sen. Erwin, tenga lang yun. It's either inutil, tamad, or nag-aantay ng lagay. Ganun lang po yun.
You guys are not doing anything. Akala ko ba mag-resign ka? Paano yan, sir? Yung hinamo kita dito noon na kapag naipa-down ko yung mga hindi nyo mapa-down for so many months and years, mag-resign ka. Sabi mo, we will comply. And then hinamo ko ulit yung boss mo, si DOH Secretary, na sabi ko, yung meron pa nga kayong produkto na 12 years na, hindi nyo mapa-down, ma-take down. Tsaka yung mga sa advisory, sabi ko, paano ko mapa-take down ko yan at hindi nyo mapa-take down? Sabi kay DOH Secretary Herbosa, would you ask Attorney Teston to resign? Sabi niya, yes. Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dudugtungan ko. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsi-resign na kayo. Inutil kayo Wala kayong ginagawa kung hindi humintay lang siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies. Yung mga hindi naglalagay, sorry kayo, naglalagay, tuloy-tuloy lang, hindi gaya. Na, mabilis lang. Bakit nakalusot ito mga fake na mga Decolgen, fake na Newsep? Alam niyo po ito? Ang dami ito sa mga sari-sari store, nagkalat. Halos lahat ng sari-sari store pinupuntahan namin. So kawawa pala itong mga pobre kasi yung mga iba, Madam Chair, hindi naman sila pupunta sa mga Mercury. Kung ano yung pinakamalapit, tindahan, sari-sari store, bili sila dyan. Tapos mas mura. Yung pala fake. Hindi pa delikado to. Tapos meron pa yung injection na supposed to be para sa diabetes, Ozempic. And then, ginagamit ngayon para pampapayat. Pero dapat yan with prescription kasi injection yun, Madam Chair. At binibenta sa Shopee. Hindi niyo po nahuli yun. Binibenta sa Lazada. Marami pong mga produkto na they're not supposed to be in the market. Kayo na po mismo nagsabi. And yet pinapayagan nyo. Meron ko isang sample. Ito naman, on the other hand, ito po isang kilalang produkto. In fact, umiinom ako nito Sa US, no problem. Kalat to, approved to. Pero sa atin, hindi approved. Kasi hindi registered daw. Now, ang tanong, is it because hindi ni-register ng supplier dito? O nag-aantay sila na i-register para may lagay? Diretsong salita. Huwag tayo magpaligoy-ligoy pa. Maraming mga produkto kami nabili na sinasabi nila, huwag tangkilikin kasi hindi naka-register and yet sa ibang bansa, approved. Sa Amerika, approved. Pero dito, hindi. Huwag daw tangkilikin kasi hindi registered. Nag-aantay siguro ng lagay, Madam Chair. Alam nyo, Attorney Teston, ang dami nyo pong kapalpakan sa FDA. Matagal na po itong reklamo. Hindi lang, sa bagay, hindi lang po kayo. Remember, before you, nasibak. Bakit nasibak? Dahil nga inutil din. The guy before you, I'm not gonna mention his name kasi wala naman na siya. Isa ako sa nagpasibak doon. And then before pa, meron pa isang babae na FDA din, napasibak ko rin. Kasi inutil. So kung hindi nyo kayang trabaho nyo, mag-resign kayo. Your job is to safeguard the well-being, health and well-being of the consumers and you're not doing that. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator Raffy.